Aminado naman ang mga opisyal ng DOTC o Department of Transportation and Communication na humarap sa pagdinig ng Senado kanina, dumarami ang mga problema sa MRT dahil na rin sa lumang pasilidad. Panukala nila bilhin na ng gobyerno ang tren para mas mapaganda ang serbisyo at dahil mga pasahero rin ang laging naagrabyado. Inihirit naman kanina na i-refund ang kanilang bayad kapag napeperwisyo. May report si Jamsi Sante. Ganito ang mga pila sa MRT tuwing rush hour halos araw-araw. Lumala pa ang tingin ng marami sa MRT nang lumagpasarili sa top station ng isang tren noong August 13. Aminado ang mga opisyal ng DOTC na humarap sa Senado kanina, dumarami ngayon ang problema sa MRT na karaniway dulot ng lumang pasilidad at kagamitan. Definitely, the public deserves better service. So, ang matagal ng sistema to. Unfortunately, yung mga nauna sa akin, lalo pa nung previous managers, hindi diniin mabuti na ipatupad yung kontrata. Base sa datos ng DOTC, nasa 4 na beses kada buwan natitigil ang operasyon ng MRT ngayong taon, mas mataas kumpara sa mga nakaraang taon. Napakalaki rin ang itinaas sa mga problema sa computer system. Pati ang bilang ng depektibong air conditioning unit sa mga tren tumaas sa unang bahagi ng taon. At mula sa halos 6,600 na ikot ng tren kada buwan noong 2011, nasa may 6,300 na lang ang average ngayon. Ibig sabihin, may bumabagal yung ikot ng mga tren natin. Opo. Bumabagal yung ikot at dahil doon, kumahaba yung pila. Isa po yun. Kinakasana naman daw ng DOTC ang mga plano para pagandahin ang serbisyo sa MRT. Halimbawa, may napili na silang supplier ng 48 bagong bagon. Yun nga lang, hindi pa agad mararamdaman ng mga pasahero ang ginhawa. Sa September 2015 pa kasi darating ang unang bagon at sa December 2016 pa inaasahang makukumpleto ang mga ito. Aabutin daw ng 6.8 billion pesos ang kinakailangan para ayusin ang buong sistema ng MRT. Hiwalay pa yan sa 53 billion pesos na kinakailangan para mabili ng gobyerno mula sa MRT Corporation ang MRT. Kailangan daw itong gawin para maging mas maayos ang pamamalakad sa MRT. Pribadong sektor ang papasok para mag-operate at mag-maintain, pero gobyerno pa rin ang may-ari ng sistema. Sinisigurado po namin na reasonable, mababa, abot kaya yung fares. Habang hindi pa nararamdaman ng publiko ang mga pinaplanong reforma ng DOTC, sabi ni Senador Grace Poe, kailangang maibsan ang hirap ng mga pasahero. Gusto ko lang naman malaman kahit na papano na makikita ng ating mga kababayan ay may malasakit ang gobyerno natin. Kasi sobra-sobra na rin po ang pasensya nila. Pwede ba yun, Secretary, na may shuttle buses kayo, number 1. Number 2, bigyan ninyo ng refund vouchers pag may nasisira? Yes, your suggestions are most welcome. In fact, LTFRB has done consultations if we could deploy MRT buses. Ibig sabihin, ililipat namin yung ilan dyan na pwede sumakay. Yung vouchers, we will proceed with that. We have to talk to COA. Jamsi Sante, GMA News.